Bang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayun, magandang araw po no sa lahat nating mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyong lahat. So ito mga kababayan, may bago na naman tayong latest video dito. Yun po sa pahayag ni dating Vice President VP Leni Robredo dahil sa kanilang unang pagkakataon na magkita muli doon sa inaugurasyon sa sport arena sa Sorsogon po mga kababayan. So ilang taon din sila mga kababayan na hindi nagkita ni PBBM pagkatapos ng eleksyon po mga kababayan. Kaya ngayon muli na naman nagkita ang dalawa at hindi masama ang kanilang pagkikita kasi mga kababayan, nakita natin na masaya si PBBM na muli ang nakita ang kanyang katunggali. Ganon din si dating Vice President Leni Robredo po mga kababayan habang nagkakamayan po sila ni PBBM. So ganon naman dapat mga kababayan, pagkatapos na ang politika, outside na dapat ang politika, trabaho na para sa taong bayan. Hindi na dapat nagkakaroon pa ng siraan, hindi katulad po ngayon na merong nakaupo na busy natin pero parang hindi natin nararamdaman ang kanyang presensya o hindi natin nararamdaman na tinutulungan niya ang ating presidente. Bagkus pa nga, makikita natin halos lagi nilang sinisiraan ang ating Pangulo. Lagi nilang ginagawa ng kwento. Kung ano-ano na lang ang paninira na ginagawa nila kay PBBM. Diba? Kung ano-ano na lang binabato nila kay PBBM. Pero si PBBM naman, never natin na nagsalita. Kasi nga ang gusto ng ating Pangulo ay talagang gusto niya ng unity team. Gusto niya magkaisa tayong mga Pilipino. Yun po ang gusto po ni PBBM po mga kababayan. Na sana magkaisa tayong lahat ng mga Pilipino. Wala ng politika. Kasi outside na dapat ang politika, dapat ay nagtatrabaho na lang kung paano natin paunlarin ang bansa natin. So balit mga kababayan, palagi yung sinasabi ng mga trolls ni PBBM na corruption daw, kurakot daw si PBBM. Sabi ko nga, kung sa social media lang kayo magdada at hindi yung dinadala sa korte, puro marites lang yan. Mga kababayan, yung mga sinasabi ng mga yan. Kasi nga, desperado na sila muli makabalik sa Malacanang. Kaya ganun po sila kadesperado naman. Kasi dapat po mga kababayan, outside na ang politika, magtrabaho na dapat. Magtrabaho na dapat. Katulad ni Vice President Leni Robredo mga kababayan. Kahit anong ginagawa sa kanya ni Duterte, nung panahon ni Duterte, magkano lang yung budget na binibigay sa kanya. Pero si Leni Robredo po mga kababayan, tuloy sa kanyang trabaho. Ginagawa niya ang kanyang tungkulin bilang Vice Presidente. Ganoon naman dapat po mga kababayan. Pinapakita niya pa rin sa taong bayan ang pagiging Vice Presidente niya. Hindi na. Mga kababayan, pinupuna mo na ang presidente at ginagawa ng gobyerno. Taong bayan din ang nagpapasahod sa iyo. Diba? Ito mga kababayan, pakinggan nyo po yung sinabi po ni Vice President Leni Robredo nung siya po mga kababayan ay nagkita sila ni PBBM. So ito yung pahayag niya mga kababayan, makikita nyo po dyan. Sa akin, kasi hindi naman issue yun. In fact, para sa akin yung magbibigay ng respeto ka sa posisyon o sa walang pag-aatubili, yung pag-uuko kay Senador Chis Escudero, kung pwedeng sumama ako sa kanyang pagsalubong. Diba? Narinig nyo? Yan po ang sinabi po ni Vice President Leni Robredo. So, wala talaga sa kanya na yung politika. Outside na sa kanya yung politika kasi tanggap na nila Outside na yun mga kababayan. At nakikita naman nila na maganda naman ang nagagawa ng ating presidente dito sa bansa natin. 'Di ba mga kababayan? Walang inaargabyado at walang sinasaktan ni isang tao ang ating Pangulo. Subalit siya ay sinasaktan o sinisira sa pamamagitan ng pagbato ng mga paninira ng nasa kabila. Pero ang ating Pangulo, focus lang sa trabaho para sa ikaunlad ng bansa natin. Ganoon naman dapat po mga kababayan. Respeto ko sa posisyon. So walang pag-aatubili yung pag-uo ni VP Leni Robredo
na pumunta po dyan at salubungin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? 'Di ba, mga kababayan? O ano, mga didiles dyan, 'di ba? Respeto dapat, mga kababayan, lalo-lalo na isa sa pinakamataas na opisyal, si PBBM. Paano kasi, mga kababayan, kung ano ang mga amo nila, ganun din sila ang ugali nila. Pero inyo, mga kababayan, sa nakikita ko lang, ako lang naaawa kay PBBM Kung murahin at pagbintangan nila ng kung ano-ano aligasyon sa ating Pangulo, ganun-ganun na lang. Pero, mga kababayan, wala ho tayong narinig na masamang salita na nanggaling sa ating Pangulo. Bagkos, ginagalingan niya pa yung trabaho niya para ipakita sa mga tao na yan na mali ang kanilang paningin sa ating presidente. 'Di ba? Kaso, mga kababayan, hindi ho ata nakikita ng mga didilis yan kasi manhid na yan sila, mga kababayan. One-sided na ho ang sa utak nila. Kahit mali na ho ang pahayag ng amo nila, mga kababayan, todo support pa rin sila kasi galit niya sila kay PBBM at inggit na sila kay PBBM. Dito na lang ho, mga kababayan, sa inaugurasyon po diyan sa sport arena diyan sa Sorsogon, mga kababayan, inangkin daw ni PBBM kasi nag-post po si PBBM sa kanyang Facebook, mga kababayan. Inangkin daw ni PBBM daw proyekto na yan. Hindi sana ho, mga kababayan, tinapos ho ni Duterte yan nung panahon niya para hindi ho kayo umiiyak ngayon na mga didiles. Dapat tinapos yun na yan Sinabihan niya si Duterte, ay tapusin nyo na yan, baka angkinin ni PBBM yan. Pagdating ng panahon, kung siya na ang presidente, dapat ho, ganun ho ang ginawa ninyo. Sinulsulan nyo si Duterte, natapusin ka agad yan. Ang Sorsogon na yan o ang Pangil Bridge na sinasabi nyo. At hindi kasi yan ganun-ganun lang kadali, mga kababayan, na matapos ka agad. Lalo na si PBBM. Pag natapos yung termino niya, meron yan maiiwan ng mga proyekto, mga kababayan. Meron maiiwan yan. Asahan nyo yan. Hindi ho yan matatapos ka agad. Pero dapat intindihin natin yan. Hindi na inaugurasyon lang ni PBBM, sinabi nyo na kaagad na, ay, inangkin na naman. Anong klase utak yan? Utak, ano ba yan? Matino? O utak walang laman? Inaugurasyon lang yun. At siya ang presidente natin. At pera ng taong bayan yung ginastos doon. So, ibig sabihin, hindi si PBBM ang may-ari, hindi rin si Duterte ang may-ari, kundi ang taong bayan ang nagmamay-ari ng arena na yon, mga kababayan. Kaya, please lang, itigil nyo na yung ginagawa nyong sinasabi nyo lagi. Pag may nagagawang proyekto, may natatapos proyekto, sinasabi nyo kaagad, inaangkin ni PBBM. Bakit, mga kababayan? May nakita ba kayo doon na nilagay ni PBBM yung pangalan niya doon sa proyekto na yon? Di ba wala? Wala ho tayong nakita, di ba? Kung meron, doon kayong magdakdak, doon kayo umiyak. Ito pa. Sabi po ni Vice President Leni Robredo, tingin ko, tama lang naman kasi bisita natin sa Bicol Region. Yun na nga ang problema. Nga di ako nakastay ng matagal kasi may hinahabol ako. So, kung wala lang lakad si Vice President Leni Robredo, mga kababayan, baka nagtagal pa siya doon. Para makasama niya pa si PBBM. Diba? Ganun naman kasi, mga kababayan. Si VP Leni Robredo, sports sa mga kababayan Nung kampanya, talagang lang. Sport lang kasi si VP Leni. Pagkatapos ng eleksyon, mga kababayan, tapos na eleksyon, panibago na. Dapat suportahan na lang ang sino man ang nanalo.
Pero ngayon yung mga kung saan sino pa yung pinagkakatiwalaan noon ni PBBM eh. Sino pa yung naging kasama niya noon? Yun pa ngayon yung gusto sa patalsikin. Yun pa ngayon yung gusto sa pabagsakin. Mga kababayan. Oh. 'Di ba? Ano, mga kababayan, ano ang masasabi nyo dito sa naging pahayag ho ni BP Leni Robredo? Sa akin nakikita ko rito mga kababayan, outsadya niya na yung politika. Tapos na yun eh. Dito na tayo ngayon kung ano po ang hinaharap natin. Dito na ho tayo ngayon sa nagagawa ho ng presidente. Kasi nakikita naman natin maganda ang nagagawa ng presidente. Kasi kung hindi maganda ang nagagawa ni PBBM, malang yan. Sumama na ho yung mga pinklawan na yan dun sa kay Sara Duterte at sa mga DD supporters na siraan si PBBM. Pero wala eh, nakikita ko natin, pinupost pa nga nila eh. Pinopromote pa nila si PBBM kasi alam nila maganda eh. Ito lang kasi mga didiles, hindi ko alam talaga kung ano. Tapon ulo talaga to eh, mga to. Diba? Kung ano-ano na lang talaga ang mga naiisip ng mga to kay PBBM. Kasi kasi nga mga kababayan, di ba nakikita ho natin minsan sila, 'di ba? Kung ano-ano na lang ho ang ginagawa nila kay PBBM, biruin mo na lang mga kababayan. Pati ho yung pagsasalita ni PBBM, isinusum nila 'yan mga kababayan. Isinusum nila 'yan tapos gagawa nila 'yan ng reaction kung ano-ano na lang. Pero kung titingnan po mga kababayan, ipaglapit nila yung kanilang amo at saka si PBBM, sino bang mukha sa kanilang mukhang gumagamit? Mga kababayan. Sino ba talaga yung totoong masama? Yung taong nagmamalinis o yung taong tahimik lang na binabato ng mga paninira? Kasi alam ko, mga kababayan, yung taong tahimik at walang yan talaga yung totoong may malasakit sa bansa at walang ginagawa. Pero yung taong maingay, kung ano-anong binabato kay PBBM, kung ano-anong paninira na ginagawa sa kapwa niya Pilipino, yan yung gumagawa ng mga issue, mga kababayan. Kasi ano mo yung mga kababayan, gawahin nila yan eh. Binabato nila sa iba. 'Di ba? Binabato nila sa iba. Ganun talaga 'yun mga kababayan. Ito mga kababayan, ayan may nag-post diyan ayan Ayan, mga kalaban ng Pilipinas, the big syndicate in the Philippines, naglalabasan ng mga kalukuhan ng mga alagad ni Digong. Ayan binasa ko lang i-capture ko lang ito mga kababayan. So never daw to pro-China again. So ayaw ho nila na bumuto sa mga pro-China. Alam nyo ba kung ilang porsyento po ang ayaw bumuto ng mga Pilipino sa mga pro-China? 73% mga kababayan ayaw bumuto sa mga pro-China. Totoo naman yan mga kababayan, bakit tayo bubuto sa mga pro-China na alam naman natin na nakikita natin ang ginagawa nila ngayon dito sa bansa natin, yung mga past administrasyon, bakit tayo bubuto sa mga yan? Doon tayo sa naninindigan para sa bansa natin. Pinaninindigan ang ating karapatan dyan sa West Philippine Sea at handang ipaglaban ang ating mga teritoryo. Doon tayo mga kababayan. Huwag tayo dyan sa mga magagaling lang magsalita pag eleksyon. Pero pagdating dyan sa West Philippine Sea, no comment sila. Okay? O yan, maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.